Ngayon at nanalo na po si Ginoong Donald Trump bilang President-elect ng US, ay inaasahan po ng mga taga-suporta ng crypto na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kasalukuyang mga kaso laban sa cryptocurrency companies. Partikular na po sa kaso ni Ripple laban sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ang kasong ito ay may kinalaman po sa legalidad ni XRP, ang token na create ng Ripple, at kung ito ba ay isang security na sakop ng regulation ng SEC. Isa sa mga abogado na pro-XRP na si Attorney Fred Rispoli ang nagsasabing ang pagkapanalo ni Ginoong Trump ay maari pong magpabilis sa timeline ng kasong ito at maaring magdulot ng mas mabilis na settlement o kasunduan. Kaya sa bidong ito ay atin pong pag-uusapan kung paano nga ba maaring magbago ang timeline ni Ripple. Yan ang timeline po sa Ripple versus SEC case dahil sa posibleng pagpalit ng liderato sa SEC sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Trump. Ano kaya ang mga posibleng scenarios para sa kasunduan at ano ang magiging epekto nito sa mga crypto traders at investors, particular po dito sa atin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, paano nga ba magbabago ang Ripple versus SEC appeal timeline sa ilalim ng bagong administrasyon ni Pangulong Trump? Ayon po kay Attorney Fred Rispoli ay may malaking posibilidad na mapabilis ang takbo ng kaso ni Ripple kontra po sa SEC dahil sa posibleng pagbabagong mangyayari sa liderato ng SEC sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Trump. Ang posibleng pagsibak kay Ginoong Gary Gensler, ang kasalukuyang chairman ng SEC, ay nakikitang malaking hakbang upang magkaroon po ng mas crypto-friendly na pamumuno sa ahensya. Kung mangyari po ito ay inaasahan ni Ginoong Rispoli na ang bagong liderato ay maaring mas maging bukas sa isang mas mabilis na kasunduan o settlement para sa kaso ni Ripple. Si Ginoong Gary Gensler ay kilalang mahigpit sa crypto companies at marami po siyang isinampang kaso laban sa mga ito, kasama na po rito itong si Ripple. Ngunit dahil sa planong palitan si Ginoong Gensler ng isang mas pabor sa crypto, inaasahan po ni Ginoong Rispoli na magbibigay ito ng bagong pag-asa para kay Ripple at maaaring magdulot ng mas mabilis na resolusyon ng kaso. Ngayon ay ano po ang mga posibleng scenarios para dito sa Ripple versus SEC na settlement? May dalawa pong posibilidad na senaryo ang nakikita ni Attorney Rispoli pagdating sa Ripple versus SEC case. Ang bawat isa ay nakabatay po sa liderato ng SEC kung mananatili ito sa kasalukuyang administrasyon o papalitan ng mas pabor sa crypto. Ang unang-una ay ang settlement sa ilalim ng kasalukuyang liderato ng SEC. Kung mananatili po si Ginoong Gensler o ang kasalukuyang pamumuno ng SEC hanggang maayos ang kaso, inaasahan po ni Ginoong Rispoli na ang SEC ay maaring magsagawa ng settlement batay sa kasalukuyang mga kondisyon. Ang ibig sabihin po nito ay maaring bayaran ni Ripple ang $125 million na multa at sundin ang permanent injunction na nagbabawal sa pagbebenta ng XRP sa institutional investors. Ito po ay maaaring gawin ng kasalukuyang pamumuno ng SEC bago pa man ganap na maupo ang bagong administrasyon ni Trump. Pangalawa ay ang settlement sa ilalim po ng bagong liderato ng SEC. Kapag naman napalitan si Ginoong Gensler ng isang pro-crypto na opisyal sa SEC, maaaring mas pabor kay Ripple ang magiging kasunduan.
Ayon po kay Ginoong Rispoli, mas makikinabang si Ripple dahil maaring ituring ng bagong liderato ang kaso bilang idiotic o hindi makatwiran at maaari itong maghanap ng paraan upang mabawasan ang multa o ang mga restrictions. Bukod dito ay may posibilidad na magtakda ang SEC ng mas malinaw na alituntunin upang hindi na maituring ang mga sales ng XRP na sales na XRP sa institutional clients bilang investment contracts. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito para sa crypto market? Ang posibleng mabilis na pagresolba sa kaso ng Ripple kontra sa SEC ay magbibigay po ng positibong epekto sa kabuuang crypto market. Una ay magkakaroon ng mas mataas na kumpiyansa ang mga investors sa crypto market, lalo na't makakakita sila ng pagbabago sa regulasyon na mas pabor sa kanila. Kung ang kaso ni Ripple ay maayos ng mabilis, maaaring makita rin natin ang pagtaas ng halaga ni XRP at iba pang mga crypto assets dahil magiging precedent ito para sa iba pang mga crypto companies na maaaring nasa ilalim din ng scrutiny ng SEC. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito sa atin na mga traders at investors ng mga cryptocurrencies. Para po sa mga Pilipinong crypto traders at investors, ang mabilis po na pagresolba sa kaso ni Ripple ay magdudulot po ng maraming mga benepisyo. Kapag si XRP ay napatunayang hindi isang security sa mata ng bagong administrasyon ng SEC, maaaring tumaas po ang presyo nito dahil sa positibong epekto ng desisyong ito. Makikinabang ang mga Pinoy na may hold na XRP at magiging mas madali ring bumili o mag-trade ng XRP sa mga platforms na available po dito sa Pilipinas. Bukod dito, ang pagbabago po sa regulasyon ng SEC sa Amerika ay maaaring magbigay rin ng inspirasyon sa ibang bansa at syempre kasama na rito ang Pilipinas kung saan ay inspirasyon para magpatupad ng mas malinaw at patas na regulasyon para sa crypto. Kapag ang regulasyon po sa crypto ay naging mas malinaw, mas maraming tao ang magkakaroon ng interest sa pag-invest sa crypto. At ito po ay magdudulot ng mas matatag na market para sa mga traders na mga Pinoy traders or crypto traders. At ayan, ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagkapanalo po ni Ginoong Donald Trump or Pangulong Trump at ang posibilidad na magbago ang liderato ng SEC ay nagdadala ng malaking pag-asa po sa crypto industry. Hindi lang sa Amerika kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Bilang isang Pilipino na investor o trader sa crypto, makikinabang po tayo sa mga ganitong pagbabago dahil maaring magdulot po ito ng mas mataas na presyo ni XRP at mas maayos na regulasyon para sa crypto assets. Ngunit mahalagang tandaan na hindi pa rin ganap na sigurado ang mga pagbabagong ito, kaya dapat tayong manatiling updated at mag-ingat sa ating mga investments. At sa huli ay masasabi kong ang pagkakaroon ng mas crypto-friendly na liderato sa SEC ay makakatulong po sa pag-usbong ng crypto industry. Ngunit dapat po nating bantayan ang bawat hakbang at siguraduhin ang mga pagbabago ay tunay na makakatulong sa ating mga investors at hindi lamang magbibigay ng pabor sa mga malalaking kumpanya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.